Ang pamagat ng ating kwento. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ng buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Kailangan ko ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Ating ipagpatuloy ang kwento, nagbabago ang pangalan ng karakter. Pakisubaybay para maintindihang mabuti ang takbo ng kwento. Kabanata 3551. Biglang nakaramdam ng pag-asa si Daryl kaya umiyak siya. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Daryl na tumango kay Judith at sinabing, "Oo, syempre. Alam ko iyon. Gusto ko lang kumpirmahin na ang mahiwagang harang ay matatanggal kaagad pagkatapos ng madaling araw, di ba?" "Oo," tumango si Judith. Sigh. Palihim na napabuntong hininga si Daryl matapos makuha ang kumpirmasyon. Kung ganoon, kailangan pa niyang manatili sa taniman ng 2 oras. Kahit nakara-rating lang ni Daryl sa Godly Region, alam niya na ang oras sa Godly Region ay nahahati ayon sa 12 sangay sa lupa: Zi, Chu, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei. Shen, Yu, Shu, Hai. Kung ikukumpara sa kung paano sinabi ang oras sa 9 na kontinente, ang bawat yugto ay 2 oras sa modernong panahon. Naisip ito ni Daryl at nagsimulang maging mas nakaka-relax. 2 oras na lang ha. Sigurado akong lilipas ang oras ng napakabilis. Pagkatapos noon, dinala ni Judith at ng iba pang mga diwata si Daryl sa kanyang silid sa 3 palapag. Pagkapasok ni Daryl sa kwarto ay umalis na ang mga diwata. Inilibot niya ang paningin sa paligid ng silid at pagkatapos ay nagsimulang magnilay at tahimik na naglilinang. Ang makadiyos na rehiyon ay napuno ng napakadalisay at makapangyarihang espiritual na aura mula sa langit. Bagamat tinakpan ng mahiwagang harang ang spirited fruit na hardin, ang espiritual na aura mula sa langit sa loob ng spirited fruit na hardin ay napakalakas pa rin. Ang hindi mauubos na espiritual na aura mula sa langit ay parang regalo ng Diyos sa isang magsasaka. Sa wakas ay nakarating na si Daryl sa makadiyos na rehiyon, at hindi niya palalampasan ang pagkakataong maglinang. 1 oras ang lumipas sa isang kisap mata, at naramdaman ni Daryl na bumuti ng husto ang kanyang lakas. Kasabay nito, labis na nasasabik si Daryl na makakaalis na siya sa Godly Region sa loob lamang ng 1 oras. Sa unang palapag ng pagoda, si Judith at ilan pang diwata ay nakaupo sa sopa, nagkukwentuhan at naghahajijek habang ninanamnam ang magandang paligid. Whoosh! Isang kulay rosas na figure ang nakalusot sa enchanted barrier at dahan-daw ang lumapag ng walang babala. Ang figure ay isa ring napakarilag na babae sa isang mapusyaw na dilaw na mahabang damit. Siya ay may perpektong figure at katanji tanging katangian, ngunit mayroon din siyang hindi kanais-nais na ugali. Siya si Leia, personal fairy servant ni Empress Heidi. Ang inyong kamahalan Leia. Mabilis na bumangon si Judith at nagbigay galang kay Leia. Bagamat sina Judith at Leia ay mga engkanto, si Judith ang nag-aalaga sa spirited fruit na hardin, samantalang si Leia ang pinakapabor na lingkod ni Empress Heidi. Magkaiba talaga ang status nila. Si Empress Heidi ang asawa ng 9 na langit na emperador. Ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang sa 9 na langit na emperador sa rehiyon ng Diyos. Tumango si Leia bilang pagsang-ayon kay Judith at sa iba pang mga diwata na nagbigay galang sa kanya. Sa sumunod na segundo, sinabi ni Leia, nabalitaan ng Empress na ang mga bunga ng banal na espiritu sa Spirited Fruit Garden ay hinog na. Sinabi niya sa akin na pumunta ako at magdala ng ilan para sa kanya. Bilasan mo at pumili ng mabubuti. Pagkatapos, sumama ka sa akin upang ibigay ang mga prutas sa Empress. Ang kanyang boses ay malambot at kaaya-aya, ngunit siya ay pakinggan ng napakamatigas. Nagpalitan ng tingin si Judith at ang iba pang diwata. Sila ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit sila ay dumadaing sa kanilang mga puso. Alam nila na tungkulin nilang pumitas ng mga bunga ng banal na espiritu at iharap ito kay Empress Heidi. Gayunpaman, naiyak sila sa pag-iisip na ihatid ang mga prutas kay Empress Heidi. Si Empress Heidi ay masama ang ugali, sinikap niyang maging perpekto sa lahat ng bagay, at napakapili niya sa mga mamahaling prutas. Si Judith at ang iba pang mga diwata ay nagpadala ng mga prutas kay Empress Heidi noon, ngunit ni minsan ay hindi nila nasiyahan ang malinis na lasa ng Empress. Naparusahan din sila, kaya naman, nang banggitin ni Leia ang pagpapadala ng mga mahahalagang prutas kay Empress Heidi, nataranta si Judith at ang iba pang mga diwata.
Kung tutusin, walang mag-aasam ng parusa. Bakit? Napakunot ang noo ni Leia nang mapansin ang nagtatampo na ekspresyon ni Judith at ng iba pang diwata. May problema ba? Walang problema. Mabilis namang tumugon si Judith at ang iba pa. Pagkatapos noon, lumabas sila ng pagoda para pumili ng mga bunga ng banal na espiritu. Kabanata 3552. Nakasimangot si Judith at ang ilan pang diwata nang pumitas sila ng mga bunga ng banal na espiritu mula sa taniman. Anong gagawin natin ngayon? Sa wakas, hindi na napigilan ni Judith. At sinabing, kahit na ang mga bunga ng banal na espiritu ay mukhang maganda, ang Empress ay isang perpeksyonista. Hindi pa rin siya kontento sa alinman sa mga ito at parurusahan tayo sa ibang pagkakataon. Pagkasabi noon ni Judith ay nabalisa na rin ang ibang mga diwata. Biglang may naisip ang isa sa mga diwata. Maaari natin si Daryl na magpadala ng mga prutas. Galing siya sa Imperial Sky Palace, kaya kahit hindi nasiyahan si Empress, hindi siya maparusahan ng mabigat. Tama iyan. Si Judith at ang iba ay nagsisigawan at pinalakpakan ng napakatalino na ideya. Bakit nila nakalimutan ang bagong dating? Hindi nagtagal, ang mga bunga ng banal na espiritu ay namitas, at ang mga diwata ay bumalik sa pagoda. Tumango si Leia bilang kasiyahan nang makita niya ang mga bunga ng banal na espiritu na pinipitas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Judith at sa iba pang mga diwata. Sino sa inyo ang sasama sa akin para ipadala ang mga bunga ng banal na espiritu sa Empress? Nagkatinginan si Judith at ang iba pang mga diwata, naabot nila ang isang pinagkasunduan. Humakbang si Judith at magalang na sinabi, "Inyong kamahalan Leia, hayaan mo na si Daryl na sumama sa iyo. Kadadating lang niya at dapat pamilyar siya sa proseso." Isang bagong dating. Natigilan si Leia, ngunit hindi niya iyon pinansin. Tumango lang siya. Nagpapahinga siya sa itaas, kukunin ko siya, sabi ni Judith at tumalikod na para umakyat. Sa kabilang banda, nagmumuni-muni pa rin si Daryl. Hindi maipaliwanag na excited si Daryl nang makalipas ang 2 oras. "Daryl!" Bigla niyang narinig ang sigaw ni Judith mula sa kabilang pinto. Kumunat ang noo ni Daryl. Binuksan niya ang pinto at nakita si Judith na nakatayo sa labas na may malaking ngiti sa labi, napaka-charming niya. "Ate Judith, anong problema?" tanong ni Daryl. Tumango si Judith at mahinang sinabi, "Daryl, ang swerte mo. Unang araw mo ngayon, at nakuha mo na ang iyong sarili ng isang magandang gawain." "Magandang gawain." Nagulat si Daryl sa narinig. Sabi ni Judith, nagpadala si Empress Heidi ng isang tao dito para sabihin na gusto niyang matikman ang mga bunga ng banal na espiritu. "Namitas na kami ng mga prutas. Ngayon, ikaw ang may pananagutan sa pagpapadala ng mga prutas doon. Kung si Empress Heidi ay masaya sa mga prutas, gagawin niya tiyak na gantimpalaan ka. Hindi ba sa tingin mo ay magandang gawain yun?" "Ano?" Naramdaman ni Daryl ang pag-iingay ng utak niya. "Gusto nilang ipadala ko ang mga bunga ng banal na espiritu kay Empress Heidi." Nalaman ni Daryl na si Empress Heidi, ang pinakamataas na diyosa sa rehiyon ng Diyos. Si Empress Heidi ay babae ng 9 na langit na emperador, at siya ay lubos na kagalang-galang. Para siyang reyna sa 9 na kontinente. Gayunpaman, si Daryl ay isang tao na lihim na nag-teleport sa rehiyon ng Diyos mula sa mundo ng mga tao. Bagamat siya ay nagtataglay ng isang pasbong na kaluluwa, maaaring ipagsapalaran niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ni Empress Heidi kung hindi siya mag-iingat. Napaisip si Daryl at ngumiti ng mapait. "Pwede bang hindi ako pumunta?" Sinabi ba niyang hindi siya pupunta? Kumunat ang noo ni Judith at sinabi sa hindi nasisiyahang tono, "Daryl, si Leia ang nagpasya na ikaw, ang bagong dating, ang dapat na gawin ang gawain. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan kapag tumanggi kang pumunta? Si Leia ang pinakapabor na personal na lingkod ni Empress Heidi. Kung gagawin mo siyang hindi masaya, lahat tayo ay madadami." Mas naging malumanay ang tono ni Judith habang pilit na inaaliw si Daryl. "Magandang gawain iyon. Bakit ayaw mong pumunta?" Kalmado si Judith sa kalalabasan, ngunit nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Magiging mahirap kung tumanggi si Daryl na tanggapin ang gawain. Walang magawa si Daryl matapos na subukan ni Judith ang lahat para kausapin siya na gawin ito. Kaya, tumango siya at sinabing, "Sige." Kabanata 3553.
Nag-atubili si Daryl na ipadala ang mga mamahaling prutas na iyon kay Empress Heidi. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Nagkunwari siyang bagong dating, at kung pipilitin niyang huwag pumunta, malalantad ang kanyang pagkatao. Si Judith ay nagniningning nang makita niyang sa wakas ay pumayag si Daryl na tanggapin ang gawain, gaman ang loob niya. Ang galing, pumayag si Daryl na gawin ang gawain. Ngayon, hindi na namin kailangang mag-alala ng aking mga kapatid na maparusahan ni Empress Heidi. Kinuha ng tuwang-tuwa na si Judith ang kamay ni Daryl. Sige na, pinili naming ang mga mamahaling prutas. Hindi mo pwedeng makita ang Empress na si Heidi sa ganyang kasuotan mo, kailangan mong magpalit ng damit dali. Habang nagsasalita si Judith ay hinayla niya si Daryl palabas ng kwarto at mabilis na naghanap ng long gown para dito. Natigilan si Judith nang makita niyang nagpalit na ng gown si Daryl makalipas ang ilang minuto. Si Daryl ay may mahusay na proporsyon na figure na may mahusay na tinukoy na mga tampok. Siya ay isang gwapong lalaki, ngunit siya ay karaniwang nagsusuot ng casual. Walang pakialam si Daryl sa kanyang imahe. Matapos magpalit ni Daryl sa kakaibang gown ng Godly Region, agad na nahayag ang kanyang ugali. Isa siyang hindi maipaliwanag na kakisigan at kagwapuhan. Ate Judith, napangiti si Daryl nang makitang nakatitig sa kanya si Judith. Anong problema? Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Judith na nawala ang pagkakahawak niya. Namula ang maselang mukha niya, at mabilis siyang sumagot, no worries. Hinihintay pa tayo ni Leia sa ibaba. Bumaba na tayo. Tila napakalma ni Judith, ngunit lihim siyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Paano ko hindi na malaya na sobrang gwapo pala ni Daryl? Ngumiti si Daryl, pero wala siyang sinabi. Sumama siya kay Judith sa unang palapag ng pagoda. Natigilan din ang ibang mga diwata nang makita si Daryl. Napatitig sila kay Daryl, at hindi nila napigil ang bamulong. Wow, ang gwapo-gwapo pala ni Daryl. Hindi ko man lang napansin kanina. Maging si Leia ay hindi napigil ang tumingin pa kay Daryl. Hindi niya inaasahan na makakita ng isang napakahusay na lalaki sa Spirited Fruit na hardin. Gayunpaman, pinanatili ni Leia ang isang marangal na pag-uugali at hindi nagpakita ng kanyang pagkamangha. The moment na nakita ni Daryl si Leia, natigilan din siya. Si Leia ay mga 25 taong gulang, at siya ay may maganda na mukha at perpektong kurba. Mukha siyang transcendent at kaakit-akit sa suot niyang masikip at hapit na organza long gown. Ang mga babaeng ito sa makajos na rehiyon ay mas maganda ang hitsura ng isa't isa. Gayunpaman, hindi nang ahas si Daryl na kumilos ng mapangahas, batid na si Leia ang pinakapaboritong personal na lingkod ni Empress Heidi, kaya sinulyapan lang niya ito at mabilis na inalis ang tingin nito. Yan ba yung bagong dating? Walang pakialam na tanong ni Leia. Tumango si Judith. Oo, iyong kamahalan, Leia. Ang pangalan niya ay Daryl. Nakilala niya lang ang paligid ng Spirited Fruit na hardin. Sasamahan kanya para ipadala ang mga mamahaling prutas na iyon kay Empress para maging pamilyar siya sa proseso. Tumango si Leia at sinabing, dalhin mo yung mga mamahaling prutas at sumama ka sa akin. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay nakatakda sa isang direktiba na tono. Nagmamadaling inabot ni Judith at ng iba pa ang mga mamahaling prutas kay Daryl. Nanlungo si Daryl sa nangyari, wala siyang choice kundi sumama kay Leia patungo sa pagoda kung saan nakatira si Empress Heidi. Ate Judith, pagkaalis ni Daryl ay tila magkasalungat ang isa sa mga maselang mukha ng mga diwata. Ganyan ba natin tretuhin si Daryl? Napakunot-noo din ang ibang mga diwata nang makaramdam sila ng pag-aalala kay Daryl. Gaya ni Judith, naakit ang mga diwatang iyon sa kakaibang ugali ni Daryl. Naawa ang mga diwata kay Daryl matapos malaman na baka parusahan siya ni Empress Heidi. Kabanata 3554. Nakagat din ni Judith ang kanyang labi, nag-aalala siya para kay Daryl. Pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti si Judith at sinabing, sige, tingnan mo kung gaano kayong nag-aalala. Baka makontento na si Empress Heidi sa mga mamahaling prutas na iyon, di ba? At baka hindi maparusahan si Daryl, baka magantihan pa siya. Kapag nakuha niya ang premyo, siguradong magpapasalamat siya sa amin. Bumaba ang ekspresyon ng mga mukha ng ibang diwata matapos marinig ang sinabi ni Judith. Whoosh!
Habang nag-uusap sila, may nakita silang isang figure na lumipad sa kanilang paningin at pagkatapos ay marahang lumapag sa harap ng pagoda. Ang lalaki ay may maikling tangkad, at siya ay mukhang ordinaryo. Mukha siyang simple at tapat na tao. Agad na napatingin si Judith at ang iba pang mga diwata sa lalaki. Kaagad pagkatapos, humakbang pasulong si Judith at nagtanong, "Sino ka? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagpasok sa spirited fruit na hardin?" Kasabay nito, ang iba pang mga diwata ay nakatingin din sa lalaki, na nagbabantay sa kanilang mga bantay. Ang lalaki ay hindi nagpanik sa ilalim ng kanilang mga pag-alit na titig. Lumapit siya sa mga diwata at nakangiting sinabing, "Mga diwata, huwag kayong magkamali. Ang pangalan ko ay Stephen. Kamakailan lamang, ang mga mahahalagang prutas sa spirited fruit na hardin ay nagmature na, ngunit kulang ka sa lakas ng tao, kaya pinadala ako ng Imperial Sky Palace dito upang tulungan ka." Ano? Kinilig si Judith at ang iba pa matapos marinig si Stephen. Si Stephen ang bagong dating. Tapos, sino si Daryl? Nagkatinginan si Judith at ang iba pang mga diwata. Si Judith ang unang nag-react. Sabi niya kay Stephen, "Hindi po pwede yon. Nakita na natin yung lalaking pinadala ng Imperial Sky Palace. Nagpapanggap ka ba na kabilang sa amin?" Nagchichikahan ang ibang mga diwata pagkasabi ni Judith. "Oo nga, marahil isa kang impostor. Ayon sa iyo, inaamin mong pinadala ka dito ng Imperial Sky Palace. May ebidensya ka ba?" Napatulala si Stephen sa mga tanong na ibinato sa kanya ni Judith at ng iba pang diwata, ngunit hindi man lang siya nagpanik. Sa sumunod na segundo, sinabi ni Stephen, "Ako ang ipinadala ng Imperial Sky Palace. Tingnan mo ito, kapwa mga diwata. Ito ay isang dispatching token na inisyo ng Imperial Sky Palace." Kumuha ng token si Stephen at ibinigay kay Judith. Ang token ay exclusive sa makadiyos na rehiyon, tulad ng sulat ng komisyon sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, ang token ay ginawa gamit ang condensation ng makalangit na espiritual na aura. Matapos basahin ang impormasyon sa token, ang token ay matutunaw sa makalangit na espiritual na aura at maglalaho sa langit at lupa. Natigilan si Judith pagkatapos niyang tanggapin ang espiritual na token. Nanginig siya, nanghina ang kanyang mga paa, at halos hindi na siya makatayo ng matatag. Totoo ang token, at nakasaad dito na ipinadala ng Imperial Sky Palace si Stephen sa Spirited Fruit Garden. Tumagilid ang ibang mga diwata, at matapos basahin ang nilalaman ng token, lahat sila ay natigilan. Si Stephen talaga ang pinadala ng Imperial Sky Palace. Theme, saan galing si Daryl? Lalong nabalisa si Judith nang maisip niya si Daryl. Gusto niyang habulin sina Leia at Daryl, pero huli na ang lahat. Sa kabilang banda, sa Jade Fairyland. Ang Jade Fairyland ay kung saan nakatira si Empress Heidi, at ito ay isang magandang hardin. Sinakop ng Jade Fairyland ang isang malawak na lugar na sumasakop sa buong bulubundukin. Ang mga gusali sa Fairyland ay gawa sa puting jade. Ang mga gusali ay napakagandang itinayo at pinalamutian ng jade. Puno ito ng mga kakaibang bulaklak at halaman at maraming kakaibang hayop at ibon. Nanguna si Leia, at hindi nagtagal, dumating si Daryl sa Jade Fairyland. Kabanata 3555. Wow! T** ng inang yan. Huminga ng malalim si Daryl sa gulat nang makapasok siya sa Jade Fairyland at nakita ang paligid nito. So, dito nakatira si Empress Heidi. Napakaganda nito. Masyadong emosyonal si Daryl, hindi niya maiwasang magtanong kay Leia, "Iyong kamahalang Leia, this place." Pinutol siya ni Leia bago niya natapos ang pagsasalita. "Shut up! Dito nagpapahinga si Empress. Hindi ka basta-basta makakausap dito. Tsaka nandito ka lang para magpadala ng mga mamahaling prutas. Bakit ba ang dami mong tanong?" Puno ng panghahamak ang maselang mukha ni Leia nang sawayin niya si Daryl. Si Daryl ay isang katulong lamang na nag-aalaga sa spirited fruit na hardin, na ang katayuan ay mas mababa sa kanya, kaya hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Hiyang-hiya si Daryl sa sobrang walang pakialam ni Leia. Sa parehong oras rin na iyon, medyo nalungkot siya. Kahit na si Leia ang pinakapaboritong personal na lingkod ni Empress Heidi, lingkod pa rin siya. Paano hanggal na siya ay paglalagay sa ere? Bulong ni Daryl sa kanyang puso. Hindi na siya nagsalita at sumunod na lang kay Leia.
Hindi nagtagal, dinala ni Leia si Daryl sa Compassionate Pagoda. Ang Compassionate Pagoda ay kung saan nagpahinga at natulog si Empress Heidi. Ito ay lubhang maluho at eleganteng hingal. Sa sandaling pumasok si Daryl sa Compassionate Pagoda at nakita ang eksena sa harapan niya, hindi niya napigil ang huminga ng malalim, napatulala siya. Ang usok ng nasusunog na insenso ay tumaas sa Compassionate Pagoda. Mayroong 12-12 ng kabataang babae na maayos na nakapila. Ang mga Katanji tanging dalagang iyon ay nasa edad 20s, at nakasuot sila ng organza gowns na nagpamukha sa kanila na pambabae at kaakit-akit. Mayroong maluwalhating trono sa gitna ng Compassionate Pagoda. Ang trono na natatakpan ng mga bihirang hiyas ay pinasigla ng isang makulay na streamer ng mga ilaw. Napakahalaga ng trono. Alam ni Daryl na ang alinmang isa sa mga hiyas sa trono ay nagkakahalaga ng maraming pera. Gayunpaman, ang babaeng nasa trono ay naakit ang mga mata ni Daryl. Ang babae ay nakasuot ng isang makulay at napakarilag na phoenix na damit na nagpapakita ng kanyang matikas na figure. Tamad siyang nakasandal sa trono, siya ay hindi mailarawang kaakit-akit. Ang kanyang mukha ay mukhang isang maselang craft, nagpakita siya ng kakisigan at pagiging ina. Siya ang pinakamataas na diyosa sa makadiyos na rehiyon, ang babae ng Nine Heaven Emperor Empress Heidi. Saglit na natigilan si Daryl sa pwesto habang nakatitig sa kawalan kay Empress Heidi, mabilis ang tibok ng puso niya. Si Empress Heidi ba iyon? Napakaganda niya. Ang lahat ng mga adjectives para sa kagandahan sa mundo ay tila hindi sapat upang ilarawan si Empress Heidi, siya ay perpekto. Masyadong emosyonal si Daryl kaya nablangko ang kanyang ekspresyon na sumasalamin sa estado ng kanyang isip sa sandaling iyon, nakalimutan na niya kung nasaan siya. Pakiramdam ni Daryl ay isang panaginip ang eksenang nasa harapan niya. Nang dinala ni Leia si Daryl sa Compassionate Pagoda, lahat ng tingin ay biglang kay Daryl. Nataranta ang lahat. Sino ang taong iyon? Kasabay nito, bahagyang sumimangot din si Empress Heidi. Bahagya siyang nagulat habang nakatingin ng masama kay Daryl. Gulp! Sa sandaling sinalubong ni Daryl ang tingin ni Empress Heidi, naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway dahil natigilan siya. Nabalitaan ni Daryl na mas maganda si Empress Heidi kaysa kay Chang'e. Noong panahong iyon, inakala ni Daryl na exaggerated ang balita. Gayunpaman, pagkatapos makita ng sarili niyang mga mata si Empress Heidi, napagtanto niya na ang papuri ay isang karapat-dapat na reputasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang asawa ng siyam na langit na emperador. Paanong hindi siya maganda? Kamahalan. Kabanata 3556. Natulala sa kawalan si Daryl, pinangunahan ni Leia ang daan at yumukod kay Empress Heidi. Ito po si Daryl, kararating lang galing sa Spirited Fruit Garden. Naparito siya upang magbigay ng mga natatanging prutas. Isa pala siyang taga-silbi na nangangalaga ng Spirited Fruit Garden. Tumango si Empress Heidi nang walang pinakitang kahit na anong ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Umismid si Leia nang napansin niyang hindi tumitigil si Daryl sa paninitig nito sa Empress at hindi makapaghintay na sumigaw, ang tapang. Hindi ka na nga lumuhad nang makita ang kamahalan, diretso pa ang tingin mo sa kamahalan. Naglakad si Leia at marahas na sinipa si Daryl. Nabaluktot ang tuhod ni Daryl, at agad na napaluhod si Daryl. Nairita si Daryl. Ang mapanakit talaga nito ni Leia. Kahit na isa lamang akong taga-silbi sa hardin, hindi niya kailangang peruhin ako na parang katulong. Kahit na uminit ang ulo ni Daryl, hindi niya iyon pinakita sa kanyang mukha. Tsaka, pinapanood siya ni Empress Heidi. Hoy! Tapos ay bumulusok si Leia sa isang galit na tono. Bakit ka tulala? Bakit hindi mo ipakita ang mga prutas kay Empress Heidi? Humugot ng malalim na hininga si Daryl at magalang na ibinigay ang mga tanging prutas. Kinuha agad ng mga taga-silbi iyon mula sa kanya at pinakita kay Empress Heidi. Tumingin si Empress Heidi sa itsura ng mga natatanging prutas at sinabi, kapanahunan ba ng mga hinog na prutas ngayon? Opo, kamahalan. Mabilis na sagot ni Daryl. Nagdesisyon si Daryl na hindi na bumalik sa Spirited Fruit Garden nang umalis siya sa Jade Fairyland. Sa halip, dumiretso siya sa gateway ng teleportasyon. Kahit na maraming magagadang mga diwata sa Godly Region, hindi pa rin siya nabibilang doon.
Alam niyang panganib lamang ang aabutin niya sa oras na manatili pa siya roon ng mas matagal. Pinulot ni Leia ang mga prutas na nagbibigay pahayag mula kay Empress Heidi. Sa sumunod na segundo, kinuha ni Empress Heidi ang prutas at kinain ito. Ang buong Compassion Pagoda ay tahimik, nanatili ang titig ni Leia at ng mga taga-silbi kay Empress Heidi, hinihintay ang tugon sa prutas. Nanatiling nakaluhod si Daryl, kalmado siya. Maaari na akong umalis sa oras na matapos tikman ng Empress ang prutas, di ba? Pangkaraniwan, kinagatan ni Empress Heidi ang prutas at tinapon ito. Sa gilid, kinunot niya ang kanyang noo habang tinitingnan si Daryl. Sobrang ordinaryo ng mga prutas na ito, ang banal na enerhiya na nakapaloob nito ay hindi malakas kumpara noong nakaraang panahon. Napahinto si Daryl nang marinig ang komento. Talagang mapili sa pagkain ng Empress. Ang mga prutas na iyon ang pinakamainam sa Spirited Fruit Garden, pero ordinaryo lamang sila para kay Empress Heidi. Ang magandang mukha ng Empress ay hindi natuwa. Tapos ay malamig. Siyang tumingin kay Daryl, mukhang ang taga-silbi ng Spirited Fruit Garden ay pabagsak na ng pabagsak. Malamang ay pabaya ka sa iyong trabaho dahil papangit na ng papangit ang mga prutas tuwing kapanahunan. Sinabi ng Empress kay Leia, ibaba siya at patamain sa kidlat. Matuwid lamang ang ekspresyon ni Empress Heidi nang iutos iyon. Ang parusahan ng taga-silbi na nandalaga ng Spirited Fruit Garden ay talagang ordinaryo. Opo, kamahalan, sagot ni Leia. Ano, napaatras si Daryl. Asterisk ng asterisk na. Ano ang nangyayari? Dahil lamang hindi niya natagpuan ang inaasam sa prutas, gagamitin niya na ang kidlat para parusahan ako. Ang brutal, nalungkot si Daryl. Akala niya ay sapat na ang pagtakbo niya para lamang ipakita ang mga prutas na iyon sa Empress. Hindi niya naisip ang sitwasyon ay magiging ganito kalala sa punto na paparusahan siya gamit ang kidlat. Lumabas ang kaluluwa ni Daryl, paano niya makakayanan ang paglapat ng kidlat. Kabanata 3557. Ang nalulugmok na si Daryl ay naisip si Judith. Asterisk ng asterisk na. Malamang ay naloko ako. Sa wakas ay naintindihan ni Daryl kung bakit gusto ni Judith na ipadala niya ang mga prutas at pinilit na madali lamang na gawain iyon. Alam niyang hindi maasam ng mapiling dila ni Empress Heidi ang mga prutas, at natatakot siyang maparusahan, kaya gusto niyang si Daryl ang gumawa ng trabaho. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Galit na galit si Daryl nang mapagtanto niya iyon. Tara, naglakad si Leia at malamig na sinabi kay Daryl, sundan mo ako para sa iyong parusa. Malamig ang kanyang tono, at wala ni isang katiting awa sa kanyang mga mata. Naisip ni Daryl na tama lamang ang parusa bilang sa isang taga-silbi na si Daryl na siyang responsable sa pangangalaga ng mga prutas, at hindi niya nagawa ang kanyang trabaho. Anong gagawin ko? Mapait ang mukha ni Daryl habang tinitingnan ang sitwasyon sa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng pagkalito at walang magawa tulad ng isang langgam na nasa mainit na ihawan. Dapat ba akong lumaban? Gayunpaman, nasa godly region siya, at mas malakas sa kanya si Leia. Kung lalaban siya, natatakot siyang mas lumala pa ang sitwasyon. Pero kung pipiliin niyang lumaban, magdudusa siya sa kidlat bilang parusa. Nandito ang kanyang kamahalan. Lalong hindi naging mapakali si Daryl, narinig nila ang isang malakas na sigaw, at kaagad na isang tao ang dahan-daw ang lumakad sa mahabagin na pagoda na napapaligiran ng maraming mga tagalingkod. Ang kamahalan, napatigil si Daryl. Siya ba ang siyam na emperador ng langit? Pinagmasdan lalo ni Daryl ang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong roba. Mukha siyang kalugod-lugod at mabait, pero sa kanya nanggagaling ang marilag na aura. Nagpakita siya ng hindi maabot na lakas. Siya ang siyam na emperador ng langit. Kamahalan, agad na tumayo si Heidi nang napansin ang siyam na emperador ng langit. Mayroong nakakaakit na ngiti sa mukha ang emperador habang sinasabi ng Empress ng mahinahon, bakit ka biglang naparito? Si Empress Heidi at ang siyam na emperador ng langit ay isang kaibig-ibig na mag-asawa. Matapos lumitaw ang siyam emperador ng langit, inilipat ni Empress Heidi ang kanyang pansin mula kay Daryl, at nakalimutan niya ang tungkol sa pagparusa kay Daryl. Kamahalan, si Leia at ang mga taga-silbi ay nagbigay ng labis na paggalang sa siyam na emperador ng langit. Agad na niyuko ni Daryl ang kanyang ulo.
Pinigilan niya ang kanyang hininga sa harap ng siyam na emperador ng langit dahil sa kaba. Sa parehong pagkakataon, nagulat si Daryl. Ang siyam na emperador ng langit ay ang pinuno ng Godly Region, malakas siya. Ngumiti ang siyam na emperador ng langit sa harapan ng mahinhin na si Empress Heidi. Narinig ko na ipinadala rito ang mga nahinog na natatanging prutas mula sa Spirited Fruit Garden, kaya naparito ako upang tikman sila. Nang binanggit niya ang mga natatanging prutas, umismid si Empress Heidi at hindi masayang sinabi, ang mga natatanging prutas ay hindi kasing sarap tulad noong nakaraan. Lumingon si Empress Heidi kay Daryl. Napuno na naman ng takot ang puso ni Daryl. Kung hindi matutuwa ang siyam na emperador ng langit sa mga prutas, mas lalala kaya ang parusa ko. Pinulot ni Leia ang natatanging prutas at pinakita ito sa siyam na emperador ng langit. Kinagatan ito ng siyam na emperador ng langit, at isang tipid na ngiti ang bumalot sa kanyang mukha. Ngumiti siya kay Empress Heidi. Hindi masarap ang prutas na ito para sa akin. Mabango ang laman nito at may masaganang espiritual na aura. Hindi naman ito masama tulad ng sinabi mo. Ngumiti ang Empress. Sobrang bait mo at mapagpatawad. Kalimutan mo na, hindi ko napaparusahan ang taga-silbi na iyan kung ganoon. Agad na nabunutan ng tinik si Daryl. Sa kabutihang palad, ang siyam na emperador ng langit ay hindi malupit at mapanghingi. Tapos ay sinabi ni Leia, ano pang ginagawa mo riyan? Dal-iyan mo at pasalamatan ang kanyang kamahalan. Maraming salamat, kamahalan. Walang pasubali, agad na pinahayag ni Daryl ang kanyang pasasalamat. Sikreto siyang napabuntong hininga. Sa wakas ay lilisanin na niya ang lugar. Kabanata 3558. Tinaas ng Nine Heaven Emperor ang kanyang kamay at sinenyasan ang lahat na kumalma. Handa na si Daryl na humingi ng pahintulot na lumabas ng Compassionate Pagoda. Kamahalan. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Daryl, ang taga-silbi sa labas ng pinto ay magalang na naghayag, si Ferguson, ang supervisor, ay humihiling sa isang manunood. Ferguson. Nagtataka si Empress Heidi, tinanong niya ang Nine Heaven Emperor, anong kailangan niya rito? Ngumiti ang Nine Heaven Emperor. Narinig ko na ang isa sa mga gateway ng teleportasyon sa ilalim ng pangangasiwa ni Ferguson ay nagbago kahapon, kaya ipinatawag ko siyang magtanong tungkol sa sitwasyon. Sinabi ng Nine Heaven Emperor sa taga-silbi sa labas, papasukin siya. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl, at kinakabahan siya. Ako ang salarin sa insidente ng gateway ng teleportasyon. Hindi ba malalantad ang aking pagkakakilanlan kapag pumapasok si Ferguson? Nais ni Daryl na makahanap ng isang lugar upang magtago, ngunit ang Nine Heaven Emperor at si Empress Heidi ay nasa paligid at walang pagtataguan. Ang isang figure na may pambihirang pag-uugali at bihis sa isang berdeng balabal ay dahan-daang lumakad sa bulwagan. Ito ay si Ferguson. Thud. Si Ferguson ay lumuhad ng magalang nang siya ay dumating at magalang na sinabi sa Nine Heaven Emperor, natutuwa si Ferguson na makilala ang iyong kamahalan. Ang Nine Heaven Emperor ay tumingin mahinahon at tinanong, Ferguson, ang gateway ng teleportasyon sa ilalim ng iyong pangangasiwa ay nayanig kahapon. Anong nangyari? Kamahalan. Si Ferguson ay natakot matapos marinig ang tanong, at maingat niyang sinabi, ang gateway ng teleportasyon. Ang mga mata ni Ferguson ay napadpad kay Daryl, siya ay lubos na natigilan. Bakit nandito ang lalaking ito? Naramdaman ni Ferguson ang kanyang utak na bumubulusok, nalito siya. Sino ang lalaking iyon? Paanong nandito siya sa Compassionate Pagoda ni Empress Heidi? Nagulat si Ferguson nang makita si Daryl na mukhang banayad at matikas sa kanyang balabal, siya ay lubos na naiiba sa nakalulungkot na hitsura ng nakaraang araw. Bukod doon, maramdaman ni Ferguson ang kaluluwa ng nilalabas ni Daryl. Si Ferguson, na may kamalayan sa mga detalye, ay naging mas nalilito. Ferguson. Nine Heaven Emperor ay sumimangot nang mapansin niya ang pagkabalisa ni Ferguson. Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Nabigla si Ferguson, at mabilis siyang sumagot, kamahalan, may ilang mga problema sa gateway ng teleportasyon kahapon, ngunit naayos ko ito. Sinulyapan niya si Daryl nang hindi sinasadya habang nag-uulat sa emperador. Hindi nang ahas si Ferguson na sabihin ang totoo dahil hindi siya sigurado sa pagkakakilanlan ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, si Ferguson ang nag-aalaga sa gateway ng teleportasyon,
hindi niya maiiwasan ang sisihin kung mayroong anumang mga isyu. Kinakabahan si Daryl sa una, ngunit pamukol ang kanyang kalooban nang marinig niya ang tugon ni Ferguson. Si Ferguson ay talagang kawili-wili. Nakikita niya ako rito, at dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari, hindi niya ipinang-ahas na sabihin ang katotohanan tungkol kahapon. Inisip ni Daryl na mabuti na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan. Tumango ang Nine Heaven Emperor. Mabuti na naayos mo ito. Pagkatapos, ang Nine Heaven Emperor ay sumulyap kay Daryl. Ferguson, lagi kang nakatitig sa kanya. Kilala mo ba siya? Pagkatapos nito, si Empress Heidi, Leia, at ang iba pa ay tumingin kay Ferguson. Si Ferguson ay napatalon, at talagang nagyelo siya sa kinatatayuan. Paano ko sasagutin iyon? Sinabi ni Daryl, kamahalan, ilang beses na kaming nagkita ni Ferguson. Magkaibigan kami. Ayaw ni Daryl na makagambala, ngunit natatakot siya na dahil sa nerbiyos ni Ferguson ay ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan. Walang magawa si Daryl kundi ang magsabi ng kasinungalingan para kay Ferguson. Kabanata 3550. Kaibigan, natigilan ang Nine Heaven Emperor at si Empress Heidi. Kasabay nito, nagulat si Ferguson. Ang kanyang kainahinala at komplikadong tingin ay na kay Daryl. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Ferguson. Sa wakas, ang Nine Heaven Emperor ay nagbigay ng reaksyon. Tumingin siya kay Ferguson at nagtanong, totoo ba iyon? Kinamot ni Ferguson ang kanyang ulo at nagmuni-muni. Pagkatapos, tumango siya. Opo, kamahalan. Nais ni Ferguson na tanggihan ito, ngunit hindi niya maitago ang katotohanan tungkol sa gateway ng teleportasyon kung tinanggihan niya ang sinabi ni Daryl. Inisip niya na mapaparusahan siya kung nalaman ng Nine Heaven Emperor tungkol sa katotohanan. Tahimik na tumango ang Nine Heaven Emperor sa pagtatapat ni Ferguson. Pagkatapos, tiningnan niya si Daryl ng may interes. Nakakagulat na ang isang lingkod sa Spirited Fruit Garden ay naging kaibigan ni Ferguson. Tila nagulat ang Nine Heaven Emperor. Mayroong 7 tagapangasiwa sa buong Godly Region, at sa lahat ng 7 tagapangasiwa ay si Ferguson ang pinakamahusay. Gayunpaman, ang katayuan ni Ferguson ay hindi masyadong mataas bilang isang tanog, at siya ay isang nag-iisa na tanugubat. Napakakaunti ng kanyang kaibigan. Sa makatuwid, ang Nine Heaven Emperor ay nagtataka na si Daryl, isang lingkod sa Spirited Fruit Garden, ay inaangkin na isang kaibigan ni Ferguson. Nagmamadali na nagsalita si Daryl nang maramdaman niya ang tingin sa kanya ng Nine Heaven Emperor. Ito ang aking karangalan na ituring bilang kaibigan ni Ferguson. Si Ferguson ay nakabawi din sa kanyang pagkabigla, sumimangot siya at tumingin kay Daryl. Ang taong yun pala ay isang lingkod lamang mula sa Spirited Fruit Garden. Akala ko siya ay espesyal siya kaya naparito siya sa Compassionate Pagoda ni Empress Heidi. Mukhang siya ay isang ordinaryong lingkod lamang sa halamanan. Si Ferguson ay bamulong sa kanyang puso, at siya ay labis na nainis. Pakiramdam niya ay niloko siya. Napakagaling. Ang Nine Heaven Emperor ay nakipagkamayan kina Daryl at Ferguson. Maari na kayong umalis pareho. Nagmamadali na tumugon sina Daryl at Ferguson, at pagkatapos ay lumabas sila sa Compassionate Pagoda. Hoy! Pinahinto ni Ferguson si Daryl at tinitigan siya nang maglakad sila palabas ng Compassionate Pagoda. Hindi niya nagawang maglaman ng kanyang galit at puot kay Daryl. Sino ka? Sa unang pagkakataon na nagkakilala sila, sinubukan ni Daryl na buhayin ang gateway ng teleportasyon. Natitiyak si Ferguson na walang nilalabas na kaluluwa si Daryl sa mga oras na iyon, siya ay malinaw na tao. Sa pangalawang pagkakataon na nagkakilala sila, si Daryl ay may kaluluwa na nilalabas, at siya rin ay naging lingkod na nag-aalaga sa Spirited Fruit Garden. Naisip ni Ferguson na dapat mayroong mga nakatagong lihim. Huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang puot ni Ferguson sa kanya. Sinabi niya na may ngiti, ang iyong kahusayan Ferguson, magkaibigan tayo. Bakit mo ako kinu-question na parang bilanggo? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Sumigaw si Ferguson, at dahan-dahan siyang nagsalita upang linawin ang kanyang sarili. Maaari kang magsinungaling sa kamahalan, ngunit hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Hindi ka isang lingkod sa Spirited Fruit Garden, at tila kakaiba na mayroon kang isang kaluluwa na nilalabas.
Kung tama man ito, nakakuha ka ng kaluluwa ng pailang pagkatapos kumain ng mahalagang mga prutas, di ba? Ang tapang mo. Ikaw ay isang tao na pumasok sa godly region nang walang pahintulot, at kumain ka rin ng mahalagang mga bunga. Ang iyong mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Nagsalita si Ferguson sa isang matuwid na tono. Si Ferguson ay naging higit na nakakainis habang naisip niya ang buong pangyayari ng mga kaganapan. Gusto niyang patayin agad si Daryl. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili ng pilit nang paalalahanan siya na sila ay nasa Jade Fairyland, ang lugar kung saan nakatira si Empressita Heidi. Kabanata 3560. Matapos niyang makinig kay Ferguson, hindi lamang sinatatarante si Daryl, nagagalit din siya. Malamig na anes ni Daryl, Ferguson, tigilan mo na ang kalokohan mo. Kung hindi mo ako hinabol kahapon, hindi ako mapupunta sa Spirited Fruit Garden at haantong sa pagpapanggap bilang taga-silbo mula sa halamanan para magpadala ng mga natatanging mga prutas mula sa Empress. Tsaka, ikaw ang dahilan ng bawat pagkakamali. Mainit ang ulo ni Daryl. Makaalis na sana siya sa godly region pagkatapos paganahin ang daanan mula sa teleportasyon noong nakaraang araw. Sa kasamaang palad, lumitaw si Ferguson at sinarado ang daanan mula sa teleportasyon. Dahil sa biglaang paglitaw ni Ferguson, napilitan si Daryl na manatili sa godly region at hindi na makakabalik sa Nine Mainland. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, partikular na nena si Daryl nang nilabanan siya ni Ferguson sa pangtatama na tono. Ikaw, namula ang mukha ni Ferguson nang harapin niya ang akusasyon ni Daryl. Ilang sandali ay walang masabi si Ferguson. Tapos ay humugot ng malalim na hininga si Daryl, inaayos ang kanyang emosyon, at pinagpatuloy, ikaw ang supervisor ng daanan ng teleportasyon, at responsable ka sa mga ayos at teleportasyon. Alam mo ba ang 9 Saint Oracles ang nakatalaga sa Nine Mainland? Napahinto si Ferguson nang sinabi iyon ni Daryl, tapos ay umismid siya. Panipi, anong gusto mong sabihin? Bumantong hininga si Daryl at mabagal na sinabi, alam mo ba na? Ang Profound Heaven Great Formation sa Nine Mainland ay nawasak noong 10 taon na ang nakalilipas, at ang pasimuno ay ang hari ng patay mula sa Underworld. Ang hari ng patay ay mapaghangad, at nais niyang mamuno sa Nine Mainland. Upang mapagtanto ang kanyang ambisyon, ang hari ng patay ay halos makontrol ang 9 Saint Oracles. Ikaw, bilang supervisor, ay may pananagutan sa pakikipag-ugnay sa 9 Saint Oracles, subalit hindi mo alam na nangyari iyon. Hindi ka ba pabaya sa iyong trabaho? Kung alam ng 9 Heaven Emperor kung ano ang nangyari, sa palagay mo ay parurusahan ka. Ano, si Ferguson ay hindi makapagsalita, ang kanyang isip ay umugang, at siya ay hindi maipaliwanag na gulat. Napakalubha ba ang pagkapuot sa pagitan ng Nine Mainland at sa ilalim ng daigdig? Alam ni Ferguson ang tungkol sa pagkawasak ng Profound Heaven Great Formation, ngunit hindi niya sinabi sa Nine Heaven Emperor dahil hindi naisip ng emperador na mahalaga ang mga tao. Matapos masira ang Profound Heaven Great Formation, ang godly region ay nawalan ng koneksyon sa mundo ng tao, ngunit ang pinsala na iyon ay ganap na napabayan sa Nine Heaven Emperor. Sa makatuwid, pinili ni Ferguson na itago ang katotohanan mula sa Nine Heaven Emperor. Hindi gaanong inaasahan ni Ferguson na ang pagkawasak ng Profound Heaven Great Formation ay nauugnay sa hari ng patay mula sa Underworld. Matapos magyayelo sa lugar sa loob ng 10 segundo, tiningnan ni Ferguson si Daryl. Kumusta ang sitwasyon ngayon? Tumawa si Daryl. Ang sitwasyon ay hindi na seryoso. Ang kapangyarihan ng hari ng patay ay nasisipsip, at hindi na siya umiiral. Ang Underworld ay walang pinuno ngayon. Tulad ng para sa Nine Mainland, ilang buwan na akong lumayo, kaya wala akong ideya kung ano ang nangyayari ngayon. Phew! Marami nang naramdaman si Ferguson matapos marinig mula kay Daryl, at siya ay nagbulong. Ngayon na ang Underworld ay walang pinuno, hindi na natin maantala. Kailangan kong iulat ang isyong ito sa kamahalan sa lalong madaling panahon. Ha! Kaya ngayon nababalisa ka. Tumawa si Daryl at hindi maiwasang mapang-uyam si Ferguson. Ang Profound Heaven Great Formation ay nawasak ng higit sa 10 taon. Sobrang haba nito, at iniisip mo lang ang pag-uulat ng isyu ngayon. Hindi inakala ni Ferguson ang pangungutya ni Daryl, ngumiti siya at nagsimulang ipaliwanag.
Ito ay lumipas na ang oras sa godly region ay hindi katulad ng oras sa mundo ng tao. Ang isang araw sa godly region ay katumbas ng isang buwan sa mundo ng tao. Sa kasong iyon, 10 taon sa mundo ng tao ay katumbas ng ilang buwan sa godly region. Ano ba to? Nabigla si Daryl nang malaman kung gaano ito kaiba. Isang araw sa godly region ay katumbas ng isang buwan sa mundo ng tao. 2 araw na akong naririto. Ibig sabihin ba nito ay 2 buwan na ang lumipas sa Siyam na mainland? Kailangan kong bumalik ng mabilis. Daryl. Habang si Daryl ay nagbubulungan sa kanyang sarili, malumanay na sinabi ni Ferguson na may ngiti, paumanhin na hinabol ka kahapon. Salamat sa pagsabi sa akin tungkol sa sitwasyon sa Nine Mainland. Kailangan kong isaalang-alang ng mabuti ang mga bagay na ito at pagkatapos ay iulat ang mga ito sa kamahalan. Magkita ulit tayo mamaya. Matapos sabihin iyon, lumingon si Ferguson at naglakad palayo, nawala mula sa paningin ni Daryl sa isang sulyap ng isang mata. Kabanata 3561. Nagulat si Daryl habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Ferguson, wala siyang magawa. Walang kwenta si Ferguson. Ano na ang gagawin ko pagkatapos niyang umalis? Hindi isang taga-silbi si Daryl mula sa Spirited Fruit Garden, kaya walang saysay sa kanya ang bumalik sa hardin. Bahala na, ngayong wala na si Ferguson, humanap tayo ng paraan na makaalis dito. Naglakad si Daryl matapos makapag-isip. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng ilang sandali, naguluhan si Daryl nang napagtanto niya na may panibago na naman siyang problemang tatahakin. Heinous, napakalaki ng Jade Fairyland ni Empress Heidi. Nalugmok si Daryl na mapaligitan ng hindi mabilang mga gusali na gawa sa batong langtian at mga koridor. Pakiramdam niya na nasa malaking kalituhan siya. Bukod doon, natitisad siya sa pagpatrol sa mga gwardya at sundalo sa bawat ilang mga hakbang na ginawa niya. Ang higit na nalulumbay kay Daryl ay ang isang kaakit-akit na hadlang ay na-deploy sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Nagtrabaho ito tulad ng enchanted barrier sa Spirited Fruit Garden, maliban na ang kapangyarihan ay mas malakas. Sa makatuwid, hindi makalipad si Daryl sa Jade Fairyland. Ang tanging paraan upang iwanan ang Jade Fairyland ay sa pamamagitan ng paa. Naramdaman ni Daryl na walang magawa sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Inisip niya kung ano ang magagawa niya tungkol dito. Walang tigil na naglalakad si Daryl. Gayunpaman, hindi siya pamilyar sa paligid. Matapos maglakad ng mahabang lakad sa paligid ng lugar, naramdaman ni Daryl kahit na nahihilo at nawala. Matapos maglakad-lakad ng ilang oras, dumating si Daryl sa isang patio kung saan narinig niya ang tunog ng mga kababaihan na tumatawa at nagkikiskisan. Nabigla si Daryl nang marinig ang ingay. Ipinagpalagay niya na ito ay ang mga tagapaglingkod na naglalaro. Tila hindi niya natagpuan ang paraan pagkatapos maglakad sa loob ng mahabang panahon, kaya naisip niyang humingi ng direksyon mula sa mga lingkod. Nag-isip si Daryl at lumakad sa looban ng walang pag-aalangan. Gas! Si Daryl ay nahuli sa sandaling lumakad siya sa maliit na patio. Napangiwi siya sa pagkabigla. May isang lawa na may 12 mga lingkod na naghihintay sa paligid nito. Isang kaaya-aya at kaakit-akit na figure ang naliligo sa lawa. Maganda ang babae. Ang kanyang perpektong figure ay nagpapaalala kay Daryl ng isang tula na inilarawan ang nakakapreskong bulaklak na bumangon mula sa tubig. Gulp! Ilang sandali, si Daryl ay nakatitig ng blanko sa babae, at hindi niya maiwasang malunok ang kanyang laway. Sa sandaling iyon, walang ideya si Daryl na ang kagandahan ay ang bunsong anak na babae ng Siyam na Langit na si Princess Dorothy. Tulad ng pag-iisip ni Daryl sa kanyang kagandahan, ang mga lingkod ay nahuli nang makita nila siya. Sino yan? Gaano kakatapang masira sa lugar ng pamamahinga ng prinsesa? Ano, prinsesa? Agad na yumapekto si Daryl matapos marinig ang mga tagapaglingkod na iyon na nabigla sa pagkabigla, siya ay dumbfounded. Ang babae ay isang prinsesa. Ang anak na babae ng Siyam na Langit Emperor. Arg! Nang masindak si Daryl, napansin din ni Princess Dorothy si Daryl. Hindi niya maiwasang mapasigaw. Ang kanyang magandang mukha ay namumula ng malalim na pula. Nahihiya at nagalit si Princess Dorothy. Itinaas niya ang kanyang kaibig-ibig na braso at itinuro kay Daryl, ang kanyang tinig ay nanginginig habang siya ay nagwika. Walang awa na lingkod, paano ka nanunood ng isang prinsesa na naliligo sa kanya?
Inisip ng prinsesa na ang lalaki sa harap niya ay mukhang gwapo, ngunit siya ay sobrang bastos. Bukod sa paghusga mula sa kanyang kasuotan, si Daryl ay tiyak na hindi mula sa Jade Fairyland. Ipinagpalagay ni Princess Dorothy na maaaring lumusot si Daryl sa Jade Fairyland. Naisip niya na si Daryl ay wayward na sumilip sa kanya habang naliligo siya. Sinubukan ni Daryl na manatiling binubuo at ipaliwanag ang kanyang sarili nang makita niya kung gaano kagalit si Prinsesa Dorothy. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Prinsesa Dorothy ng isang pagkakataon upang ipaliwanag ang lahat. Siya ay sumigaw, "Mga tagapaglingkod, dalhin ang taong iyon. Parurusahan ko siya." Mamaya, Kabanata 3562. Agad na humadyabis ang mga taga-silbi patungo kay Daryl at pinasuko siya. Gustong lumaban ni Daryl, pero ang lalakas ng mga taga-silbi na iyon. Bago sumipa ang kanyang ulirat, nataman na nila ang kanyang mga kaso-kasuan. Makalipas ang ilang minuto, tinapon si Daryl sa Five Dragons Formation. Walang kulungan sa Jade Fairyland. Sa halip, mayroong Five Dragons Formation, ang nasa katamtamang kitaasang level ng porma sayo na isinagawa upang ibilanggo ang mga taga-silbi na nagkasala. Nagtatampong tumingin si Daryl sa paligid. Akala ko ay naglalaro lamang ang mga taga-silbi sa maliit na bakuran. Hindi ko alam na naliligo pala si Prinsesa Dorothy. Kumumpas ang oras bawat minuto. Makalipas ang mabilis na ilang oras nang hindi alam ni Daryl. Sa wakas, napakawalan ni Daryl ang kanyang mga kaso-kasuan. Napabuga siya ng buntong hininga sa ginhawa na naging kalmado siya. Sa sumunod, bumaling si Daryl sa mga Five Dragon Formation palibot sa kanya, inihahandaan na masira ang porma sayon. Nasa larangan si Daryl ng kasanayan sa porma sayon na naabot na sa pinakamataas na antas. Ang Five Dragon Formation ay hindi siya kayang pigilan. Gayunpaman, ang titig ni Daryl ay naakit ng kung ano sa porma sayon. Mayroong maliliit na nakakalat ng puting pulbo na nakakalat sa lupa kasama ng Five Dragons Formation. Bakit pamilyar ang puting pulbo na ito? Naglakad si Daryl at kinuha ng buong kamay ang puting pulbo. Pinag-aralan niya ito ng mabuti. Sa sumunod na segundo, sobrang nasabik siya. Mukhang ito ang Transfiguration Powder. Nang nakulong si Daryl sa North Mona Palace, aksidente siyang natisdad kay Zubaji. Niloko siya ni Zubaji. Sa oras na iyon, ginamit ni Zubaji ang Transfiguration Powder at nagpanggap bilang Wuyi. Pagkatapos nun, binigyan ni Zubaji si Daryl ng natitirang Transfiguration Powder na nasa kanya. Naubos ni Daryl ang pulbo pagkatapos gamitin ito ng ilang beses. Sa katunayan, akala ni Daryl ay isang bihirang kayamanan ang Transfiguration Powder na hindi na niya makikita pa sa hinaharap. Sa kanyang gulat, napadaan niya ang pulbo sa Five Dragon Formation sa Jade Fairyland, nakakalat ito sa sahig. Ang Transfiguration Powder ay mukhang ordinaryo lamang sa Godly Region. Inisip ni Daryl ang tungkol dito bago niyang mabilis na itinago ang Transfiguration Powder nang hindi nag-aalinlangan. Maaari kong gamitin ang pulbo at magpanggap bilang Nine Heaven Emperor. Sa kasong iyon, kaya kong utusan ng kahit na sino na ilabas ako sa Jade Fairyland. Ang talino ko. Alam ni Daryl ang delikado ang pagpapanggap niya bilang Nine Heaven Emperor, pero si Ferguson at ang Nine Heaven Emperor ang tanging dalawang lalaki na nakilala niya sa Godly Region. Supervisor si Ferguson, hindi siya kwalipikado na manatili sa Jade Fairyland. Gayunpaman, ang mainam na solusyon ay ang magpanggap bilang Nine Heaven Emperor. Matapos makapag-isip, ginugol ni Daryl ang oras niya sa Transfiguration Powder at nagdagdag ng kaunting tubig bago ilagay ang mga ito sa kanyang mukha. Sinamahan ng preskong pakiramdam sa kanyang mukha, nagbago ng paunti-unti ang mukha ni Daryl. Makalipas ang ilang minuto, ang mukha ni Daryl ay naging mukha ng Nine Heaven Emperor. Nakuha ko, tuwang-tuwa si Daryl, tapos ay winasak niya ang Five Dragons Formation at naglakad palayo roon. Sa oras na makalabas siya sa porma sayon, napansin siya ng taga-silbi. Kamahalin, lumuhad ang mga taga-silbi at nagbigay ng respeto kay Daryl. Wala ni isa sa kanila ang nakakita na ang Nine Heaven Emperor sa kanilang harapan ay peke lamang. Sobrang nasabik si Daryl na makita ang mga reaksyon ng kanyang taga-silbi. Ginamit niya rin ng kaunting pamamaraan ang boses at nagsalita kaya ng Nine Heaven Emperor. Sinabi niya, "Tumayo kayo."
Ginamit ni Daryl ang kaunting pamamaraan para maniwala ng lubos ang mga taga-silbi sa kanya. Maingat silang tumayo, at sinunod ang utos ni Daryl. Kabanata 3563. Agad na dumating ang mga sundalo na nagpapatrolya. Kamahalan. Nang makita nila si Daryl, agad na lumuhad ang mga sundalo. Tulad ng mga taga-silbi, akala ng mga sundalo na ang Nine Heaven Emperor si Daryl. Hinaway ni Daryl ang kanyang kamay at sinabihan silang tumayo. Sa parehong pagkakataon, sinabi niya, hindi mo na kailangang magpatrolya ngayon, alis. Maraming mga nagpapatrulyang mga sundalo sa paligid niya. Sa kautusan na ang lahat ay aalis ng mapayapa sa Jade Fairyland, nasa isip ni Daryl na mainam ito kaysa ipatapon ang ilan sa kanila. Napahinto ang mga gwardya pagkatapos marinig ang utos ni Derry. Ito ang Jade Fairyland, ang iniingatang lugar ng Godly Region. Bakit inuutusan kami ng kanyang kamahalan na huwag nang magpatrol sa lugar? Gayunpaman, matapos makita ang mahinahong mukha ni Daryl, wala ni isa ang naglakas loob na suwayan ang kanyang utos. Agad silang tumugon kay Daryl at umalis. Lilang mga taga-silbi na lamang ang natira. Sumunod ay bumantong hininga si Daryl, ngumiti, at sinabi, pakiramdam ko ay naglilibot ako sa labas ng Jade Fairyland. Lahat kayo, sumunod kayo sa akin. Sinabi ni Daryl sa mga taga-silbi na pangunahin ang daan. Opo, kamahalan. Sabay-sabay na bigkas ng mga taga-silbi sa kanya at agad na pinangunahan ang daan kasama si Daryl palabas ng Jade Fairyland. Akala nila ay normal lamang na ipasyal nila ang kamahalan sa labas. Sa wakas ay makakaalis na ako rito. Sobrang nasasabik si Daryl, sinundan niya ang kanyang mga taga-silbi. Amang emperador, pagkatapos ng ilang mga hakbang, ang boses ay nagmula kung saan. Tapos ay isang payat na figure ang lumapit kay Daryl, maraming mga taga-silbi ang kasama niya. Ito ay ang Prinsesa Dorothy na nagkulong kay Derry. Lumabas na nakaakit siya sa kanyang mapusyaw na kasuotan. Asterisk ta, bakit nakikita ko na naman ang prinsesa? Kinabahan si Daryl nang nakita niya si Prinsesa Dorothy ulit, lumaki lalo. Ang kanyang kaba. Sa sumunod na segundo, kumalma si Daryl. Sinimulan niyang ikondisyon ang kanyang isipan. Ako na ngayon ang Nine Heaven Emperor. Bakit ako matatakot? Ang sulok ng kanyang mga labi ay kumaibot para sa isang ngiti habang pinapanood si Prinsesa Dorothy na lapitan siya. Kahit na mukhang kalmado si Daryl, medyo kabado siya. Ibang-iba siya gamit ang Transfiguration Powder, at nag-aalala pa rin siya dahil nasa loob pa rin siya ng Godly Region. Nang nakarating si Prinsesa Dorothy sa harapan ni Daryl, suot niya ang kanyang matipid na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nagsalita. Amang emperador, pinag ko na naparito ka para tikman ang mga natatanging prutas. Akala ko ay umalis ka na. Hindi ko inaasahan na makita ka rito. Tinapunan ni Prinsesa Dorothy ng ilang tingin ang Five Dragons Formation sa malapit. Ang Five Dragons Formation ay ang lugar upang parusahan ang mga taga-silbi. Ang sinumang magkakasala ay makikita ang Five Dragons Formation. Bakit pupunta ang kanyang ama sa lugar na iyon? Agad na kinabahan si Daryl nang napansin ang tingin ng prinsesa. Asterisk ta, nakikita niya ba ang pagpapanggap ko? Ginamit niya ang kaunting pamamaraan niya habang kinakausap si Prinsesa Dorothy. Wala akong magawa ngayon, kaya nanatili ako ng mas matagal. May ba tayo? Narinig ko na may kinulong kang taga-silbi mula sa Spirited Fruit Garden sa Five Dragons Formation. Walang ideya si Daryl na nakikita ng prinsesa ang kanyang pagpapanggap. Ang tanging alam lamang niya panigurado ay kaya niyang kontrolin ang usapan. Kabanata 3564. Nahihiyang tumango ang prinsesa, nahihiya siya. Kung gayon, ang taong iyon ay mula sa Spirited Fruit Garden. Wala siyang kasalanan. Nagalit siya nang nabanggit si Daryl. Gayunpaman, nahihiya siyang sabihin na sumilip sa kanya si Daryl nang naliligo siya. Sa sumunod na segundo, tumikim si Daryl at sinabi, bilang prinsesa, hindi ka dapat maging mayabang. Ang taga-silbi na iyon ay si Daryl. Marami siyang talento at hindi dapat tinuturing bilang isang ordinaryong tao, naririnig niyo po ba ako? Hindi nasiyahan si Prinsesa Dorothy. Amang emperador, kahit na maraming talento si Daryl, isa lamang siyang taga-silbi sa hardin. Bakit mo po siya kinakausap? Nalilito si Prinsesa Dorothy. Anong nangyari sa kanyang amang emperador ngayon?
Kinuha niya rin ang pagkakataon na banggitin ang tagasilbi na nangalaga ng Spirited Fruit Garden. Walang pakialam ang amang emperador sa mga tagasilbi. Bumagsak ang mukha ni Daryl, at malamig niyang sinabi, "Panoorin mo ang iyong bibig. Hindi ba isa rin tayong tagasilbi?" Pinaplano kong gumamit ng mahusay na talento ni Daryl at hayaan siyang hawakan ng ilang mahahalagang bagay. Kapag nakita mo siyang muli sa hinaharap, dapat kang maging magalang sa kanya. Kuha mo. Mukhang seryoso si Daryl nang sinabi niya iyon, pero tumatawa siya sa kaloob-looban niya. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon na pangaralan ang mapagmataas na si Princess Dorothy. Kasabay nito, may angat ko ang aking reputasyon. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Amang emperador, lalong kinabahan si Prinsesa Dorothy matapos magalit ni Daryl. Yumuko siya at banayad na binulong, "Nagkamali ako." Sobrang kinabahan si Prinsesa Dorothy. Akala niya ay isang menyok na tagasilbi na sumisilip sa kanya habang siya ay naliligo. Hindi niya inaasahan na ikinalulugod siya ng emperador. Tumayo lamang si Daryl nang may mapayapang mukha at hindi sumagot. Nabalisa si Prinsesa Dorothy. Agad niyang sinabi, "Amang emperador, pasensya na. Nagkamali ako sa ginawa. Hindi ko dapat siya inilagay sa 5 Dragons Formation. Papakawalan ko na siya." Magpapadala sana si Prinsesa Dorothy ng tauhan upang pakawalan si Daryl. Nagulat si Daryl, at mabilis na sinabi, "Hindi na kailangan yan. Makakalabas na ako. Makikilala ako sa oras na magpadala si Prinsesa Dorothy ng tauhan sa 5 Dragons Formation." Bakit? Nalilito si Prinsesa Dorothy. Sinabi ng amang emperador na tretuhin ko sa tama si Daryl, pero ayaw niyang pakawalan ko ito. Mabilis na isip ni Daryl, sumagot siya, "Pinakawalan ko na siya. Malamang ay nasa Spirited Fruit Garden na siya sa ngayon." Tumango si Prinsesa Dorothy. Sa sumunod na segundo, niyakap ni Prinsesa Dorothy ang braso ni Daryl. "Panipi, amang emperor, medyo naging mapagmataas ako ngayon. Patawarin mo ako." Dinala ni Prinsesa Dorothy ang braso ni Daryl at dinala siya sa upuan malapit. Tumigil na sa pangangaral si Daryl kay Dorothy nang nakita niya ang malambing at kaakit-akit na mukha nito. Tumango siya at sinabi, "Kung ganoon, huwag mo na uulitin ito." "Yay!" Ngumiti si Prinsesa Dorothy nang napansin na hindi nagalit si Daryl sa kanya. Tapos ay lumuhad siya kay Daryl at sinimulan masahay ng paa nito ng banayad. Hindi siya humingi ng ganitong klaseng pribilehiyo, tsaka, nakakuha siya ng masahe mula sa anak ng Nine Heaven Emperor. Habang natutuwa sa masahe, pasikretong nagugustuhan ni Daryl si Prinsesa Dorothy. Aminado siya sa perpektong figure ni Prinsesa Dorothy. Ang kanyang mahinhin na itsura ay partikular na nakakaakit. Kabanata 3565. Nilasap ni Daryl ang masahe ng ilang sandali. Nang naisip niyang tama na iyon, sinabi niya, "Sige na, aalis na ako upang asikasuhin ang ibang bagay. Maari ka nang manatili rito." Sinabihan ni Daryl ang mga taga-silbi sa kanyang harapan na humanda na sa kanyang pag-alis. "Amang emperador, hayaan mong makita ko ang pag-alis mo." Agad na tumayo si Prinsesa Dorothy at gustong makita ang pag-alis ni Daryl. Umiling si Daryl, "Hindi, malapit nang lumalim ang gabi. Kailangan mong magpahinga ng maaga." Hindi malakas ang kanyang boses, pero tunog pinal ito. "Anong biro ito? Ako ang peking Nine Heaven Emperor. Bakit ko hahayaang ihatid ako ni Prinsesa Dorothy?" Hindi na lumaban si Princess Dorothy nang mapansin niya ang kalmadong mukha ni Daryl. Tumayo siya sa lugar at pinanood na umalis si Daryl, nanatili siyang magalang sa oras na iyon. Tapos ay tinuro ng mga taga-silbi ang daan kay Daryl. Asterisk ng asterisk na. Kahit na nakakatakot ang proseso, nagtagumpay pa rin ako. Nasa sabik pa rin siya nang nakita ni Daryl ang mga nagpapatrulyang mga sundalo palapit sa hindi kalayuan. Ang lider na nakasuot ng gintong armas ay hawak-hawak ang lila at gintong sibat. Mukha siyang matangkad at marilag. Iyon ang general na responsable sa pagbabantay ng Jade Fairyland, si Grant. Nagulat si Daryl nang makita si Grant. Bakit ko pa nakita ang lalaking iyan? Nang nakarating si Daryl sa Jade Fairyland, nakita na niya si Grant ng isang beses at alam niyang may napakalakas na kapangyarihan at autoridad. Inutusan niya ang buong sundalo ng Jade Fairyland, at pinangalanan niyang Heavenly Saint General ng Nine Heaven Emperor. Natameme si Daryl.
Akala niya ay makakahinga na siya ng maluwag matapos lokohin si Prinsesa Dorothy. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ritong palakad-lakad sa Jade Fairyland. Natarante siya, hindi na nakapag-isip si Daryl. Agad siyang nagtago sa likod ng puno na nasa gilid niya. Ginabayan ni Grunt ang mga sundalo at naglakad patungo sa bulwagan ng Jade Fairyland. 100 metro lamang ang layo nila sa Daryl, ngunit napakahusay na nakatago si Daryl, kaya hindi siya napansin ni Grunt at ng kanyang mga tauhan. Si Grunt ay mukhang kalmado sa bulwagan, ngunit siya ay medyo nalulumbay. General, isang sundalo ang sumulong at nagsalita sa isang paraan upang ma-ingratiate ang Grunt, bakit ka mukhang hindi masaya? Humugot ng malalim na buntong hininga si Grunt at sinabi, wala ito. Nang nagpadala ng ilang tanging prutas ang Spirited Fruit Garden, hindi natuwa ng kamahalan. Kumagad siya at inutusan ng taga-silbi na itapon na ang lahat. Naisip ko lang na, nakakaawa iyon. Tunog hindi natutuwa ang boses ni Grunt habang nagrereklamo sa issue. Ilang daang taon nang binabantayan ni Grunt ang Jade Fairyland. Binuhos niya ang kanyang kasipagan sa trabahong ito, at naisip niyang tama lamang sa kanya na makilala ang kanyang kasipagan. Inisip niya na si Empress Heidi, na hindi natuwa sa tanging prutas, maaring ibigay ang mga prutas sa kanya bilang regalo. Gayunpaman, tinapon lang ng ganon-ganoon lamang ni Empress Heidi iyon, ang desayo niya ang nagpainis kay Grunt. Naintindihan ng sundalo ang sinasabi ni Grunt. Tumanggaw siya at sinabi, tama, kahit sobrang pangit na ng tanging prutas, maari pa rin niyang itago iyon. Nakakalungkot na itinapon na lamang iyon ng Empress. Pagkatapos, ang sundalo ay sumandal at bumulong, bakit hindi tayo pupunta sa Spirited Fruit Garden mamaya at sabihin na nais ng Empress na matikman muli ang mga mahalagang prutas. Maaari kaming magdala ng ilan sa mga mahalagang prutas para sa iyo, General. Sigurado ako na ang Spirited Fruit Garden ay hindi maglakas loob na tanungin kami. Tulad ng para kay Empress Heidi, walang magiging problema hanggat itinatago natin iyon bilang isang lihim. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Grunt. Alam niya na ito ay isang nakakapinsalang krimen upang matikman ang mga mahalagang prutas sa pangalan ni Empress Heidi. Sa pangalawang pag-iisip, tama ang kanyang subordinate. Hanggat sila ay maingat, walang makakaalam tungkol dito. Ang mga mata ni Grunt ay sumabog sa tuwa sa pag-iisip ng posibilidad na matikman ang ilang mahahalagang prutas. Nakarating si Grunt sa isang bottleneck sa kanyang paglilinang sa mga nakaraang taon, at naniniwala siya na ang mga mahalagang prutas ay makakatulong sa kanyang pag-unlad. Gayunpaman, ang mga mahalagang prutas ay inilaan para sa Siyam na Langit Emperor at Empress Heidi. Wala nang ibang makatikim sa kanila. Hindi nilayo ni Grunt na masira ang panuntunan, ngunit kailangan niyang kunin ang panganib na masira ang kanyang bottleneck ng paglilinang. Mas mahalaga, mas gugustuhin ni Empress Heidi ang mga mahalagang prutas kaysa ibigay sa kanila sa Grunt. Labis siyang inis sa desisyon. Nakakainas naman. Kabanata 3566. Nagulat si Daryl sa narinig niyang pagkatumbas-uusap ng mga ito habang nakatago siya sa likod ng puno. Napakatapang ni Grunt at ng mga sundalong iyon. Nakareserba ang espesyal na mga prutas na ito para sa Nine Mainland at para kay Empress Heidi. Sino sina para makaisip ng ganoong klase ng ideya? Hindi naantala si Daryl. Gusto na niyang umalis sina Grunt at ang mga sundalo. Iyong, nag-react si Grunt. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Mag-iingat ka. Umihip ang malakas na hangin habang nagsasalita si Grunt at hindi mapiglang hamatsing ni Daryl. Achoo! Nagulat si Grunt at ang mga sundalo sa tunog ng paghatching. Tumitig sila sa puno kung saan nagtatago si Daryl. Pagtapos ay kumunad ang noo ni Grunt at sumigaw. Sinong nandyan? Lumabas ka! Ikinuwi ni Grunt ang kanyang kamay at biglang pumulibot ang 12 ng mga sundalo sa puno. High asterisk T. Alam ni Daryl na hindi na siya maaaring manatiling nakatago, kinagat niya ang bala at lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nanigas si Grunt at ang mga sundalo nang makita nila si Daryl, takot at natarante silang lahat. Iyong kamahalan. Naguluhan si Grunt. Kakaiba ito. Umalis na ang kamahalan pagtapos nitong matikman ang espesyal na mga prutas at pagtapos niyang makipag-usap sa Empress. Bakit siya nagtatago sa likod ng puno sa labas ng Jade Fairyland?
Alam ni Daryl na nagulat si Grant at ang mga tauhan nito dahil naroon siya, pero nanatiling diretso ang kanyang mukha at hindi nagsalita. Sandaling naging kakaiba at madilim ang kapaligiran. Iyong kamahalan. Sa wakas at naka-recover si Grant sa gulat at nag-react. Lumunok at maingat siyang nagsalita. Bakit ka nandito? Ngumiti si Daryl at lumubog ang kanyang mukha. Ginamit niya ang mimic technique para gayahin ang boses ng Emperor ng Nine Heaven. Anong lakas ng loob niyo ng iyong mga kasama para magplano na tikman ang espesyal at mahalagang mga prutas ng sikreto? Inaamin niyo ba ang pagkakasala ninyo? Mukhang galit si Daryl nang sabihin niya iyon pero labis siyang natuwa sa loob-loob. Kakaiba para sa kanya ang magkunwari bilang Nine Heaven Emperor at magtago sa likod ng puno. Kaya naman kailangan niyang maunang kumilos para hindi mabunyag ang kanyang pagkatao. Thud. Nang inag si Grant, mabilis siyang lumuhod sa sahig habang natataranta ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagbibiro lang po kami ng aking mga kasama, iyong kamahalan. Paano naman kami maglalakas loob para tikman ang mahahalagang prutas? Nagmamakaawa ako sa inyo, iyong kamahalan. Mabilis ding lumuhod ang mga sundalo sa kanyang likuran, matindi silang pinagpawisan. Naku po, natuklasan ng kamahalan. Ang tungkol sa ating plano na sikretong tikman ng mahahalagang prutas. Yar na tayo ngayon. Nanatiling kalmado sa panlabas na anyo si Daryl nang makita niya ang takot sa mukha ni Grant at mga kasama nito, pero hindi pa rin siya mapakali sa loob-loob. Casual lang akong nagsasalita pero takot na takot sila. Pero masasbi kong kamukhang kamukha ko ang Nine Heaven Emperor dahil sa ginamit kong transfiguration powder at mimic voice technique. Itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at nakangiting kinausap si Grant. Sige na, huwag niyo nang alalahanin. Totoong hindi masyadong nag-isip ang Empress ngayong araw. Maaari niyang ibigay ang lahat ng prutas sa inyo kapag hindi niya ito nagustuhan. Isa pa, sobrang tapat ninyong lahat. Tumayo kayong lahat, magkukunwari. Akong walang narinig, pero huwag niyo itong ulitin. Naintindihan niyo ba? Banayad na nagsalita si Daryl, sobrang kalmado at casual ng kanyang ekspresyon. Kabanata 3567. Gusto lamang takutin ni Daryl si Grant, hindi niya naisip parusahan ito. Isa pa, isa lamang impostor si Daryl, nagkunwari siya bilang Nine Heaven Emperor. Paano niya mapaparusahan si Grant? Napagdesisyonan niyang takutin lamang ito at paalisan. Pagtapos ay gagamitin niya ang oportunidad para makaalis. Nagulat si Grant. Sandali siyang blankong napatitig kay Daryl. Anong nangyayari? Napatawad kami ng kamahalan. Nananaginip ba ako? Pinlano kong gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kahit na walang pakialam ng kamahalan tungkol sa mahahalagang prutas ay hindi niya ako hahayaang makaalis dahil sa pagrereklamo tungkol sa Empress. Pinapahalagahan niya ang Empress. Akala ko'y magagalit ang nayang kay maahalan dahil ayaw ko sa Empress. Pero hindi siya nagalit, binigyang katwiran niya pa ang masama kong intensyon. Habang mas iniisip ito ni Grant, mas lalo siyang nalilito. Naramdaman din niyang medyo may kakaiba sa Emperor na nasa kanyang harapan may nagbago rito. Ang nag-aalangan na si Grant ay nakabuo ng pagpapalagay sa kanyang ulo. Iba ba siyang impostor? Dumaan sa kanyang isipan ang isang bagay, nagulat si Grant. Maaaring totoo ang kanyang iniisip. Isang oras lang ang nakalipas ng personal niyang hinatid ang Nine Heaven Emperor palayo sa Jade Fairyland. Kaya naman may kabuluhang wala na roon ang Nine Heaven Emperor. Pero nagpakita ito sa entrada at nagtago sa likod ng puno. Mahirap ang hindi isipin ang tungkol dito. High asterisk T naman. Lumaktaw ang pagtibok ng puso ni Daryl at bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda sa pagtitig ni Grant habang kumukurap-kurap ang mga mata nito. Huwag mo sabihing nakikita ni Grant. Ang pagkukunwari ko. Baka naman hindi. Pambihira ang epekto ng transfiguration powder na ito. Kahit si Princess Dorothy ay hindi ako napansin kanina. Paano mapapansin ni Grant ang pagkukunwari ko? Kahit ano paman, kailangan kong umalis dito sa lalong madaling panahon. Hinlaro niya ang kanyang lalamunan at nagsalita. Sige, tama na iyan. Magpatuloy na kayo sa pagpapatrolya. Pero nanatiling nakatayo si Grant, hindi ito gumalaw. Kumunat ang noo ni Daryl. Mayroon ka pa bang sasabihin, Grant? Iyong kay maahalan. Kumurap ang mga mata ni Grant, mapagkumbaba ang hitsura nito. Panipi, wala akong ibang gagawin. Maaari ko kayong samahan sa kung saan man kayo papunta.
Pinagmasdan ni Grant ang maliliit na ekspresyon ni Daryl. Mas lumakas ang suspecha ni Grant na mayroong mali sa Nine Heaven Emperor na nasa kanyang harapan. Isamahan ako. Nagulat si Daryl sa alok ni Grant. Umiling siya. Gusto kong pumunta sa Jade Fairyland at hindi mo ako kailagang samahan. Pagtapos ay tumalikod si Daryl at umalis. Napagtanto ni Daryl na naghihinala si Grant sa kanya at gusto niyang makalayo sa lalong madaling panahon. Sandali lang, iyong kamahalan. Pero sumigaw si Grant at hamarang sa daanan ni Daryl bago pa makahakbang ng 2 beses ang lalaki. Oops! Lumaktaw ang pagtibok ng puso ni Daryl. Sa parehong sandali ay mukha siyang nabigo sa panlabas na anyo. Napakatapang mo, Grant. Sino ka para hamarang sa daanan ko? Naguluhan ang mga nakapalibot na sundalo, kabado silang nakatingin kay Grant. Anong meron sa general? Nababaliw na ba siya? Bakit niya pinipigilan ang kamahalan? Kabanata 3568. Kamahalan. Kalmadong hinarap ni Grant ang galit ni Daryl. Sinabi nito na, huwag na po kayong magalit, kamahalan. Hindi ko po ginustong pigilan kayo, napaisip lang ako sa isang bagay. Gaganapin na po ang kaarawan ni Prinsesa Dorothy sa loob ng 3 araw habang naglilibot po kayo sa Jade Fairyland. Nag-iisip po ba kayo ng may regalo sa prinsesa? Nakahanda po akong tulungan kayo kung regalo po sa kaarawan ng prinsesa ang iniisip ninyo, kamahalan. Nagmukhang seryoso si Grant nang mag-alok ito ng tulong kay Daryl habang kumikislap sa sobrang pagkatuso ang kanyang mga mata. Hindi magdadaos ng kaarawan si Prinsesa Dorothy sa loob ng 3 araw. Kaya sigurado ako na itatama niya ako kung siya nga ang tunay na emperor. Isa naman siyang impostor kung hindi niya ito gagawin ngayon. Ano, magbi-birthday na si Prinsesa Dorothy sa loob ng 3 araw. Natigilan si Daryl nang marinig niya iyon. Dito na nakangiting tumatango si Daryl habang sinasabi na, salamat sa naging alok mo Grant pero nakapaghanda na ako ng regalo para kay Prinsesa Dorothy kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Dito na ikanaway ni Daryl ang kanyang kamay habang sinasabi na, sige, makakaalis ka na ngayon. Walang kaidaydeya si Daryl na nahulog na pala ito sa patibong ni Grant. Buwisit, isa nga talaga siyang impostor. Kinumpirma ng sagot ni Daryl ang suspicion in Grant na si Daryl ay ang peking Nine Heaven Emperor. Kaya walang pag-aalinlangan na itong sumigaw ng magnanakaw ka. Ang lakas ng loob mong magpanggap na kamahalan. Gusto mo na nga talagang mamatay. Pagkatapos nito ay agad na lumabas ang isang nakakatakot na aura sa katawan ni Grant, mabilis na tumama ang palm attack nito kay Daryl. Nagulat naman si Daryl ang makita niya ang biglang pag-atake ni Grant. Hindi na siya nakailag pa kaya agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay para labanan ang paparating na pag-atake sa kanya. Wham! Dito na biglang kumalat ang isang mababang vibration nang magtama ang palad ng dalawa. At pagkatapos ay agad na kumalat ang isang napakalakas na shockwave na parang isang bagyo. Agad na bumagsak mula sa mukha ni Daryl ang transfiguration powder, nang dahil sa lakas ng vibration na nagpakita sa tunay niyang itsura. Kasabay nito ang ilang beses niyang paghakbang ng paatros bago dumura ng dugo habang ipinapakita ang namumutla niyang mukha. Magaling! Nagalit ng husto si Grant nang makita niya ang tunay na itsura ni Daryl. Dito na niya sumisenggal na sinabi, ang lakas ng loob ng isang tagasunod mula sa Spirited Fruit Garden na magpanggap bilang emperor. Siguradong pagod ka na nga talagang mabuhay. Kasabay nito ang pag-react ng mga nakapaligid na sundalo. Mababang tinitigan ng mga ito si Daryl. Inakala nila na nakita nila ang emperor pero hindi nila inasahan na ang impostor na emperor ay isang tagapaglingkod mula sa Spirited Fruit Garden. Nagalit naman ng husto rito ang mga sundalo. Mukhang natakot sila ng husto ng isang tagapaglingkod sa orchard kaya walang sinuman ang may kakayahang palampasin ang nakakahiyang pangyayari na ito. Tumawa naman si Daryl sa harapan ni Grant at ng iba pang mga sundalo na nagagalit sa kanya. Dito na niya sinabing, hindi mo pa rin ako mahihigitan kahit na nagkunwari pa akong emperor, Grant. Nagsabuatan kayo ng mga tauhan mo para tikman ang mahahalagang mga prutas sa orchard. Sigurado naman ako na alam ninyo ang mangyayari sa sandaling malaman ito ng kamahalan hindi ba? Inisip ni Daryl na hindi na niya kailangan pang umarte ngayong nakilala na siya ng mga ito. Kaya agad niyang kinuha ang oportunidad na ito para makipagnegosasyon kay Grant. Gusto mo nang ang mamatay. Agad na namaga ang mukha ni Grant nang marinig niya si Daryl.
Hindi na dapat niya ito sinabi pa sa kanila. Kaya biglang nawala sa kanyang sarili si Grant nang marinig nito ang tungkol sa mamahaling mga prutas. Isa siyang general na may kagalang-galang na estado kaya paano niya hahayaan ang isang walang kwentang tagapagsilbi na mahuli ang kanyang ginagawang mali. Dito na biglang umangat ang intensyong pumatay ni Grant habang lumalabas ang isang purple gold roaring flame spear sa kanyang kamay. Ang purple gold roaring flame spear ay ang personal na sandata ni Grant. Maituturing ito bilang isang middle grade na grand weapon. Ang mga grand weapon ay nahahati sa lower, middle, upper, at supreme grade. Dahan-dahan namang itinaas ni Grant ang kanyang kamay habang gumagawa ang purple gold roaring flame spear ng isang malakas na tunog ng puwersa. Dito na biglang lumabas at sumabog papunta kay Daryl ang sibat. Nagdala ng isang nakakatakot na lakas ang sibat na may kakayahang humiwas sa mundo gamit ang lakas ni Grant. Buwisit, naalarma naman dito si Daryl. Naramdaman niya noong mabalat siya ng anino ng sibat dahil ito ang naging dahilan kung bakit hindi niya nagamit ang kanyang lakas. Agad na natakot dito si Daryl. Alam niya na isang malakas na Heavenly Saint General si Grant pero hindi niya pa rin inasahan na magiging ganito ito kahirap. Kabanata 3569. Buwisit. Nagpapanik na sinabi ni Daryl, agad niyang nakita ang anino ng sibat na paparating sa kanya. Wala na siyang oras para mag-isip kung paano ito iilagan kaya agad niyang ginamit ang kanyang nascent power na sinabayan ng kanyang pagbunot sa Heavenly Halberd para ilagay sa kanyang harapan. Bang! Parang naging kidlat ang anino ng sibat nang tumama ito sa Heavenly Halberd, dito na gumawa si Daryl ng isang natatakpang ingay. Tumalsik siya ng 100 metro patalikod bago bumagsak ng malakas sa lupa. Nagawa ng gamitin ni Daryl ang karamihan sa kanyang internal energy noong labanan niya ang palm attack ni Grant kanina. Kaya hindi na siya nakasalag pa ng umatakeng. Muli si Grant. Ang kalaban ni Daryl ay isa ng Heavenly Saint General habang siya naman ay mayroon lang isang nascent soul kaya hindi kailanman magiging magkapantay ang kanilang mga lakas. Boy! Titig ni Grant ng husto kay Daryl habang nagmamalaking sinasabi na, minamalas ka pa rin na makita ako kahit nagaano ka pa magkunwari bilang kamahalan. Hinawakan ni Grant ng maigi ang purple gold flame spear sa kanyang kamay habang dahan-daang naglalakad papunta kay Daryl. Binalot ng nakakatakot niyang aura ang mundo na tuluyang bumalot din kay Daryl. Nakita ng mga nakapaligid na sundalo ang nangyari kaya agad na nagsisigaw ang mga ito. General, patayin mo siya. Ang lakas ng loob niyang magkunwari bilang kamahalan. Dapat lang siyang mamatay. Ang sundalong nagbigay ng suhestyon kay Grant na nakawin ng mahahalagang prutas ang may pinakamalakas na boses sa kanilang lahat. Sa bagay, siya ang nagbigay ng suhestyon kay Grant na kainin ang mahahalagang prutas. Siguradong hahatulan silang lahat ng kamatayan sa sandaling malaman ito ng Emperor. Kaya walang kahit na sino ang dapat na makaalam ng tungkol dito. Ito ang naging dahilan kung bakit nila dapat patayin ang tagapaglingkod ng orchard. Ito na, napalunok na lang si Daryl sa kanyang sarili habang palapit ng palapit si Grant. Kasalukuyan na siyang balot ng matinding desperasyon. Hindi na nila kailangan pang maglaban para lang makita ang napakalaking agwat sa kanilang mga kalakas. Mamamatay na ba talaga ako rito? Hindi po pwede. Hindi pa ako nakakabalik sa Nine Mainland kaya hindi dapat ako mamatay ng ganito. Dito na nanatili ang matinding determinasyon sa isipan ni Daryl habang itinataas ang kanyang kamay na pinagmulan ng isang bola ng puting apoy na gumawa ng isang imahe ng lotus sa ere. Kasabay nito ang biglang pagtaas ng temperatura sa paligid. Ito ay walang iba kundi ang White Lily Coal Flame. At pagkatapos ay agad na tumalon ang White Lily Coal Flame mula sa palad ni Daryl papunta kay Grant. Agad na napaatras si Grant at ang kanyang mga sundalo nang makita nila ang White Lily Coal Flame ni Daryl. Nanlaki naman ng husto ang mga mata ni Grant kay Daryl sa sobrang pagkasurpresa. Bilang isang general, alam ni Grant ang tungkol sa White Lily Coal Flame. Hoy bata, hindi ako napansin na mayroon kang White Lily Coal Flame kanina. Nasusurpres ang sinabi ni Grant. Agad siyang napaatras at umiwas nang malapit nang tumama ang White Lily Coal Flame sa kanya. Isa ng Heavenly Saint General ng Godly Region si Grant kaya nagkaroon na ito ng isang banal na katawan. Kahit na hindi napatay ng White Lily Coal Flame si Grant, ito pa rin ang pinakamalakas na mahiwagang apoy sa lahat kaya may kakayahan pa rin ito para sunugin ng gusto si Grant.
Agad na tumalikod at tumakbo ng walang pag-aalinlangan si Daryl nang makita niyang umatras si Grant. Ginamit ni Daryl ang buo niyang potensyal at lakas para mapabilis ng husto ang kanyang sarili. Kaya sa loob ng isang iglap ay agad nitong nakalayo ng 700 metro mula kay Grant. Iniisip mo ba na makakalayo ka sa akin? Galit na sigaw ni Grant habang nakatitig kay Daryl. Kasabay nito ang pagpapadala niya ng mga sundalo para habulin si Daryl. Sa panig ni Daryl, mabilis siyang lumipad ng walang tigil matapos niyang makita ang paghabol ni Grant at ng mga sundalo nito. Ilang daang metro lang ang kanyang naging layo sa mga ito. Hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Kabanata 3570. Halos isang oras nang lumilipad si Daryl kaya unti-unti nang napagod ang kanyang katawan. Dito na siya nagpasyang lumapag sa bundok bago tumakbo papunta sa bakuran ng walang pag-aalinlangan. Siguradong mahahabol siya ni Grant sa sandaling ipagpatuloy niya ang paglipad kaya mas naging mabuti para kay Daryl ang pagpunta sa bakuran para magtago. Sino iyan? Nakarinig si Daryl ng napakalalim na boses nang makalapag siya sa bakuran gamit ang dalawa niyang mga paa. Dito na niya nakitang naglakad palabas ng kanyang kwarto ang isang matandang lalaki na may walang pakialam na itsura. Agad namang nabalot ng aura na hindi niya dapat maliitin ni Daryl paligid. Buwisit, mayroong nakatira rito. Nagulat ng husto si Daryl nang makita niya ang matandang lalaki. Nagulat siya ng husto nang makita niya ang mukha nito. Nagmukhang immortal ang lalaking iyon at ito ay walang iba kundi si Ghost Valley Sage. Master. Agad namang nakawala sa kanyang pagkagulat si Daryl matapos ang ilang segundo. Dito na siya nasipresa at natuwa ng husto sa kanyang nakita. Agad siyang tumakbo paaban para lumuhod sa harapan ni Ghost Valley Sage. Master, ikinagagalak po kayong makita ng inyong disipulo na si Daryl. Nasabik dito ng husto si Daryl. Sage sa void kung saan niya nakita si Daryl sa huling pagkakataon. Nakaramdam noon ng matinding kalungkutan at pagkadismaya si Daryl matapos niyang maramdaman ang pagiging parte ni Ghost Valley Sage sa kanyang buhay. Dito na napaisip si Daryl kung gaano katagal ang kanyang hihintayin para lang maabot ang lakas ni Ghost Valley Sage na magbibigay sa kanya ng kakayahan na makatawid sa Godly Region para makita itong muli. Nang bigla niyang makangkwentro si Ghost Valley Sage sa Godly Region. Kaya paanong hindi siya masasabik dito? Daryl. Namangha rin dito ng husto si Ghost Valley Sage habang walang tigil na inaaral si Daryl. Bakit ka nandito? Mukhang pawis na pawis ka. Ano ba ang nangyari? Hindi ko po muna ito masasabi sa inyo ngayon, Master. Mapait ng ngiti ni Daryl habang ikinukwento ng bahagya ang kanyang sitwasyon. Hinahabol po ako ngayon ng Heavenly Saint General. Tulungan niyo po ako, Master. Ano? Napaatras dito ang nagmumukhang seryoso na si Ghost Valley Sage. Ang Heavenly Saint General ay isang tagapaglingkod na nagsisilbi ng direkta sa Nine Heaven Emperor kaya nagkaroon ito ng kahanga-hangang lakas. Ito ang dahilan kung bakit hindi biro ang ginawang panghahamon dito ni Daryl. Pero agad namang kumalma ang Ghost Valley Sage habang sinasabi na, huwag kang matakot. Pumasok ka sa bahay at hintayin mo ako. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay, at huwag ka ring lalabas. Tumatango namang sumagot dito si Daryl habang mabilis na tumatakbo papasok sa bahay. Nag-alala pa rin ng husto si Daryl pero alam niya na si Ghost Valley Sage ang pinakamatalinong tao na nakilala niya. Kaya sigurado siya na makakahanap ng paraan si Ghost Valley Sage kahit na magpakita pa si Grant sa bakuran nito. Agad niyang nakita ang malalabong imahe ni Grant at ng kanyang mga sundalo nang makapasok siya sa bahay. At nang makalapag ito sa lupa ay agad na lumapit si Grant kay Ghost Valley Sage bago magalang na sabihin, nakakakita po ba kayo ng isang binatang dumaan dito, Mr. Ghost Valley Sage? Dito na nagsimulang tingnan ni Grant ang paligid para hanapin si Daryl. Hindi, nanatiling walang pakialam ang itsura ni Ghost Valley Sage habang nagbibigay ng isang direktang sagot kay Grant. Huminga naman ng malalim at napasimangot si Grant nang marinig niya ang sagot nito. Hindi maaari, sa lugar na ito na wala ang batang iyon kaya wala na itong mapagtatagwan maliban sa bakuran ni Mr. Ghost Valley Sage. Dito na sinabi ni Grant na, Mr. Ghost Valley Sage, maaari niyo po ba kaming papasukin sa inyong kwarto para hanapin siya? Gulp. Napalunok naman dito ang nagtatago sa kwarto na si Daryl. Agad na kumabog ng malakas ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Buwisit.
Hindi talaga marunong tumigil si Grant. Nagawa niya pang makita maging ang lugar na ito. Pero nasa loob ako ng kwarto kaya hindi siya maaaring pumasok dito ng basta-basta para hanapin ako. Tiningnan naman ng nababahalang si Daryl ang reaksyon ni Ghost Valley Sage mula sa maliit na puwang ng pinto. Hindi, nanatili namang walang emosyon si Ghost Valley Sage habang tinatanggihan ang pabor na hinihingi ni Grant. Grant, kahit na isa ka pang Heavenly Saint General, dapat mo lang malaman na ang Ghost Mountain ang direktang ibinigay sa akin ng Nine Heaven Emperor. Ito ang lugar ko kaya maging ang Nine Heaven Emperor ay mangangailangan ng pahintulot ko bago makapasok sa aking bahay. Kasalukuyan akong nagpapalakas kaya mas makabubuti kung walang kahit na sino ang makakaistorbo sa akin. Maghanap kayo sa ibang lugar kung gusto nyo talagang mahanap. Ang taong iyon, nagmukhang napapahiya sa mga sandaling ito ang hindi makapagsalitang si Grant. Tama nga si Ghost Valley Sage. Ang Ghost Mountain ay ibinigay sa kanya ng mismong Nine Heaven Emperor. Nagkaroon si Ghost Valley Sage ng mataas na estado sa Nine Mainland matapos itong ituring bilang pinakatalentadong tao roon. Kaya agad siyang naging bisitang pandangal ng Nine Heaven Emperor nang makarating siya sa Godly Region, kasabay nito gumagalang na traito sa kanya ng mismong Emperor. Maraming salamat po, mga kamaster, paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.